So, good morning mga kapigmate. So, update tayo dito sa ating mga alaga. So, ito yung anak ni Lucky, si Gigi. So, may anak siya. Bagong anak lang din yan. Tapos, ito namang dalawa, nagkasabay pa ng labor. So, nauna lang to ng labor ng 5 oras. Ito mauna mga anak. Tapos ito, kasi simula pa lang. So, itong abangan natin. So, dalawa. So, sugat-sugat na ng kanyang mukha dahil sa pagle-labor. So, itong ano natin, kulungan o sabihin natin na parawing pen natin mga kapigmate. Ang ginawa ko dito, magkakadikit na lang itong tatlong to kasi hindi naman sila magkakalayo mga anak. So, ang mangyayari niyan, yung mga biik, yung biik nito, pwedeng pumunta dito, pwedeng pumunta dito sa kabila. Paikot-ikot. So, first time ko itong gagawin, pagmamasdan ko pa kung magiging okay kung hindi aawayin ng ibang inahin yung anak ng iba. Ayan. So, ito si LC. So, ito yung GP large white natin. So, ayan ang tiyan niya. Ayan. So, bale, delay na to ng 2 days. So, 116 days niya ngayon. Yan. Tapos, ito namang isa, 22 pa. So, bukas pa to ang due date nito. So, 21 lang ngayon, October 21. Ito si Ivana mga kapigmate. Kung natatandaan nyo yung binili kong gilt sa CNL Farm, so ito na po siya. So, malitan siya niya. First time niya magbuntis. Yung isa naman, ganun din, kaya lang mukhang okay naman siya. So, ito Durok Landrace to si Ivana natin. Ito naman si LC ay GP o grandparent po yan. Pure na Landrace na large white. Ayan. So, ito walang harang to dito. Pero itong isa kasing hinarangan ko muna. Kasi, ang mangyayari dyan, ito, yung mga anak nito, pag pumunta dito, lalo na't hindi pa itong mga nanganganak, pwedeng awayin nila yung mga biik. Pero pag bagong anak nito, pag may pumuntang biik sa kanya, hindi niya awayin at padededehin niya pa. Kaya, pag nanganak to, itong harang natin dito na nilagay, so natatanggal lang po yan. Ililipat naman natin dito. So, sana lang, huwag magkasabay sila ng anak. Kasi pag nagkasabay sila ng anak, delikado kasi nag-iisa lang tayo. Ayan. Saka may sinusubukan ako ngayon na paraan na yung sa piglet, yung mga bagong anak na piglet para wala sa kanilang magtae. So, ang experiment natin na gagawin ngayon mga kapigmate, isang inahin, first day na pagkapanganak, hindi papakainin. So, yung pangalawa namang inahin, pagkapanganak, tapos manganak niya, mga ilang oras na papakainin ko na. Tapos, ano lang pala, yung nakasanayan ko na 1/4 o 1/4 kada kain niya. So, bali 3/4 lang maghapon pag kumain siya. Tapos yung isa naman, 2 kilo per day. So, wala tayong babaguhin kung ano ang maganda o anong the best. So, medyo matagal-tagal ko nang gustong malaman kung alin dun yung the best para maiwasan natin sa inahin natin na yung magkakasakit, tapos yung hindi magpapadede, yung mawawala ng gana kumain yung inahin. So, marami tayong gustong malaman kasi ang mga problema mga kapigmate sa mga inahin na bagong anak. So, sabihin natin na alam na natin kung paano, pero kung ano yung mga yon, yung mga nangyayari sa mga inahin, lalo na depende sa pagmamanage ng nag-aalaga. So, lahat ng yon, kailangan natin malaman kung paano maiwasan. So, yung iba naman kaya na nating iwasan. So, ang gusto ko malaman ngayon kung alin yung the best, yung hindi papakainin maghapon pagkatapos manganak o pagkatapos ng isang araw pala hindi papakainin. Yung pangalawa naman, yung 1/4 kada kain, bali 3/4 sa maghapon. Tapos yung isa naman ay yung nakasanayan na kain ng inhen. Kung alin ang the best. So, itong isa. So,
Nagsisimula pa lang siya nagle-labor pero parang umiiri na. So ito naman, may lumabas ng liquid dito sa isang to. So may lumabas na sa kanya mga kapigmate. So ito, once na lumabas to, so yung ano niya, maano na yan, na basa na pala. So basta may lumabas na sa kanyang liquid. So pinaka mabilis na labas ng ng bake sa tiyan ng inahin pag may lumabas 30 minutes. So pinakamatagal mga kapigmate na pwede nating hintayin ay hanggang 5 oras. So pag 5 oras at wala pa, dukutan tayo. Dukutan na mangyayari. So sa ngayon, kung nagtatanong kayo kung may mga vitamins sila, yes. Nagbibigay ako sa kanilang vitamins, yung Vitamin Pro. Meron kasi akong binili para sa manok ko. So dinadamay ko na sila kasi ang kanila naman, ilang days lang yan, 3 days before manganak. Tapos 3 days after manganak, yun lang pagbibigay ko ng Vitamin Pro. So kung injectable naman mga kapigmates, sa injectable naman na para sa inahin, after manganak, Bexan SP, yun the best yun. Pero marami tayong powder, kaya yung powder na lang. Sa antibiotic mga kapigmate naman, pagkatapos manganak yung inahin, hindi po tayo nagbibigay ng powder. So, pwede rin ang powder mga kapigmate. Sabihin natin pwede rin. Pero ang akin kasi yung mabilis yung epekto. Yung sabihin natin na days lang, 2 to 3 days, makikita mo na yung resulta sa inahin kung okay ba yung antibiotic na ginamit mo. Ang powder kasi mga kapigmate, medyo matagal yung epekto niya. Tapos medyo traitor pa. Yung minsan akala mo na okay yung inahin mo, malayan mo, makikita mo na lang sa bake mo, yung mga bake mo mga kapigmate ay mga nagtatae. So, mga nagtatae. So, minsan ang dahilan ng pagtatae ng mga piglet, mga pigmate, may infection pa yung inahin. Kung hindi may infection pa, may MMA naman. Sabi natin yung tumitigas yung mga dede. Tapos, yung isa pa mga kapigmate, yung sobrang gatas ng inahin. So, lahat po yan, sa ngayon, sa tatlong mga anak na to, malalaman natin kung bakit sila nagkaganon. So, kung bakit sabihin natin na, kasi sa pagkain mga kapigmate, may dahilan din yan kung bakit tumitigas yung dede. Yung sa pag sobrang pagkain, yung tamang pagkain, o yung bitin na pagkain. So, madami tayong matutuklasan ngayon kasi 3 to. So, may butit na una na yung isa, so 2 na lang. So, hindi tayo, marami tayong malalaman ngayon. Saka medyo marami rin akong may share sa inyo mga kapigmate. So, natin. Ito nga po pala yung GP natin. So, mayroon siyang 15 teats. Yan, 15 teats. So, yan. So, kagandahan dito sa kanyang 15 teats, magkakalayo naman. Kahit, yung 8. Kasi kalimitan sa 15 teats, kalimitan mga kapigmate, sa 8 na pieces na teats na hilera, may 2 doon na magkadikit. So, buti na lang dito at walang magkadikit. Yon ang maganda, yung basta okay lang kahit 15 lang yan o 14, basta hiwa-hiwalay siya. Kasi mga pigmate, pag magkadikit sila, useless yung isang nipple na magkadikit. Yung isa doon sa magkadikit, magiging useless kasi hindi rin madededehan. Kasi pag dumedede yung mga piglet at magkatabi, hindi rin. Ito naman si Ibana natin, may 18 teats siya. 16 teats. So, mayroon 16 teats siya. So, hindi hiwa-hiwalay, pero sabihin natin na maganda yung pagkakahilera. So, tumigil na siya. So, mga kapigmate nga pala ang pagle-labor ng baboy ay umaabot ng 12 oras. Pagkatapos ng 12 oras mga kapigmate, ito ganito. So, ganyan nyo yung baboy mga kapigmate. So, pag nakita nyo yung baboy tapos na mag-labor, tapos siya ganyan nakahiga na lang, umiiri na lang mga kapigmate. So, yan na po yung time na kailangang bantayan nyo na huwag nyo iwanan. So, kanina pa naman yan. So, ito, may lumabas na naman mga kapigmate. So, yan. Yan o. So, may natulo-tulo pa. So, ibig sabihin yan mga kapigmate ay lalabas na yung piglet. So, ititigil ko ng vlog na to at eto malapit na siya. So mga pigmate, update ko na lang kayo after nila mga anak. At siguro mga bukas or mamaya din mapag-upload din ulit tayo. So ayan lang, in-update ko lang kayo sa ating mga anak ngayon.
So, yan lang mga kapigmate. Maraming salamat. Sa kayo may mga tanong. Yung mga mahilig magtanong dyan mga kapigmate. Ngayon ko kailangan yung mga mahilig magtanong. So, magtanong kayo. Laking tulong nun mga kapigmate para yung mga tanong nyo rin kasi minsan hindi ko rin alam yon, malalaman natin yun ngayon. So, hanggang dito na lang mga kapigmate. Maraming salamat. Ito nga pala si Jan Gerald, tanong all about pig learning.